So what is up sa inyo mga katuktok ko? Kamusta ang araw? Kamusta ang bawat isa? At dyan nga ibinuksan ko na ang breaker para sa car parking kasi meron nga kami activity ngayon. At ang activity nga namin ngayon, ilalagyan ng marking yung mga na-torque na mga bolt. At kasama na nga rin yung mga ipinunch list ng mga client dyan. Isa nga para sa mga ipinunch list nila yung ilaw doon sa main panel o tinatawag nga ng iba na main control. At kung makikita nyo nga, ibinanata na nga nila yung paglalagay ng torque mark. Ganyan kasi katindi yung department namin. Kung alam nyo nga lang, pagkarating nga namin sa set, agad nga namin tinitira agad yung mga activity namin para matapos namin agad. At lalo na nga yung nakapula, sa sobrang sipag nga yan, hindi mo maawat yan kapag nagtatrabaho na yan. Kaya tama nga lang yan, boy. Kasi kung mag-a-abroad ka nga, hindi pwedeng papetiks-petiks lang doon. Kaya wag mo nga kalimutan na size 7 din ako. At saka nga baka pag nandun ka na, inihay-niho, wala ka man lang paramdam. Ang malala nga doon ay baka hindi mo na rin kami kilala. At habang tinitira nga nila ang paglalagay ng torque mark ng mga bolt, dito naman tayo, tirahin naman natin tong ilaw. Kasi isa nga rin to sa punch list ng client. Kasi ang sabi nga, hindi daw nailaw yung ilaw na yan. Kaya nga syempre, bilang isang technician, hindi lang ilaw ang ititestirin natin dyan. Kasi kailangan nga din natin malaman kung meron ba talagang supply na binabato para dun sa ilaw. Kasi kung hindi nga rin namin chichigan yan, kung papalitan na namin ng bumbilya, tapos pagpalit ng bumbilya, ayaw pa rin gumana, di nagkandaletse-letse na yung buhay namin. Kaya nga makikita nyo, kahit naka-on na yung breaker, ayaw pa rin umilaw ng ilaw. Kaya para maging sigurado tayo, checkin natin kung meron ba talagang supply na binabato papunta dun sa ilaw. Kaya nga dyan ay ginawa ko na yung aking calibrated na tester para i-check at siguraduhin meron ba talagang supply na binabato papunta ng ilaw. Kaya nga dyan ay tinusok-tusok ko na para malaman ko kung may supply ba na binabato papunta ng ilaw. At ang ipinagtataka ko nga ay meron namang input na 220 volts papunta ng ilaw. Ang problema nga ay wala nga siyang output papunta naman ng ilaw. O di ba puro na ilaw. At ito nga yung sinasabi ko na walang binabato papunta ron sa bumbilya. Diyan nga ay kung nakikita niyo sa tester 1.5 lang na mini volts ang nare-reading ng tester. Kahit nakabukas na yung breaker para sa ilaw. At dito nga ay tinester ko naman yung input papunta ron sa ilaw. At kung makikita niyo nga ay areglado, meron nga 235 volts. Kaya nga diyan ay napagpasya namin, natanggalin na namin ng buo yung bumbilya o yung fluorescent lamp na yon. At syempre, para safety, pinatay na rin namin ng breaker para sa ilaw. At syempre, hindi lang isang main control ang tinignan namin. Kaya nga dyan, ay kung nakikita nyo, ay parehas lang din ang problema dun sa unang main control. Kaya yung dalawang ilaw na yan, ipupull out namin yan para palitan namin ng bago. At kung matanong nyo nga kung saan pala ginagamit yung ilaw na yan, ginagamit nga yan kapag madilim na at wala ng ilaw. Kaya bubuksan mo yan para magkaroon ka ng ilaw sa loob ng main control. At ang tawag ko nga doon ay service light. Kaya ano pa nga bang gagawin namin? Di patay muna namin yung breaker na papunta ron sa ilaw. Syempre, laging safety first. At pagkatapos nga namin magawa yung mission namin sa ibaba, bumalik naman kami sa taas para ipagpatuloy ang torque marking. At sa mga hindi pala nakakala, may dalawang system nga yung car parking na yan. Kaya nga syempre, para mapabilis nga ang trabaho, kagaya ng kung gaano ako kabilis magsalita, habang tinitira nga nila yung isang system ng car parking, dun sa kabilang system ng car parking, ititirahin ko na rin, uumpisahan ko na para matapos na rin. Kasi sa sobrang dami nga ng bolt ito, baka bukas pa kami matapos. Kaya kailangan na nga namin pagganahan yung ability teamwork namin. At sa department nga lang namin